Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinaghahanap ng mga pulis kung sino ang sumagasa dito kay Lynette. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Unti-unti na namang bumabalik si Zoe sa kanyang dating masamang ugali na tila walang pakialam sa iba para lamang makapaghiganti. Matapos nga ng ginawa niya sa baby shower ng anak ni Doktora Minor, marami ang nakapansin kay Zoe dahil hindi siya nagdadalawang isip na manggulo kahit saan. At dahil nasupla ni Lynette si Zoe na siya ang may kasalanan ng lahat kung bakit nawala si Dax at ang magiging anak nito, ay nagkulong siya sa CR. Doon niya nilabas lahat ng galit niya. Gusto niyang maghiganti kay Annalyn at Lynette at ang balak niya nga ay mawalan din ng mahal sa buhay itong si Annalyn. At yun nga ay si Lynette na isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Annalyn. At gusto daw ni Zoe na maramdaman din ni Annalyn lahat ng sakit na naramdaman niya, gaya nga ng ginawa daw nito sa kanya. Pagtapos niyang umiyak at maglabas ng sama ng loob sa CR, lumabas na siya ng CR at nagplano na umuwi na sa kanila. Palabas na sana si Zoe ng Apex nang makita at makasalubong siya ni Madam Chantal. Pinigilan siya nito nang makita na maga ang mga mata nito. Nagtanong agad si Madam Chantal kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Zoe na wala ka nang pakialam dun. Nagulat si Madam Chantal sa inasal ni Zoe sa kanya dahil bigla na lang itong naging maldita ulit sa kanya. Samantalang, close na sila ulit nang huli silang magkita. Tinanong ni Madam Chantal kung si Annalyn at Lynette ba ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Hindi nakasagot si Zoe, pero gets na agad yon ni Madam Chantal. Kaya sinabi niya kay Zoe na ako na ang bahala sa kanila. Igaganti kita sa mag-ina na yun. Sinabi ni Zoe kay Madam Chantal, hindi na kailangan. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya ko na silang gantihan nang hindi na kailangan ng tulong mo. Sa kabilang banda, nagpaalam si Lynette kay Annalyn. May pupuntahan daw siya saglit malapit sa Apex. Sinabi ni Annalyn, sasamahan na lang kita, Nay, para makasama ko kayo. Malapit na din naman matapos ang duty ko. Antayin mo na lang ako. Pero sinabi ni Lynette, hindi na anak. Kaya na namin to ng tatay mo. Baka hindi ko na maabutan ang pupuntahan ko kapag inantay ka pa namin. Kaya magkita na lang tayo mamaya sa bahay. Sandali lang naman kami at uuwi din ako agad. Kahit alanganin ang sagot ni Annalyn, umuo na lang siya dito kay Lynette. Habang naglalakad si Lynette, hindi maiwasan ni Annalyn na tumitig kay Lynette habang palabas ito ng Apex. Hindi mapaliwanag ni Annalyn kung ano ang kaba na nararamdaman niya bigla. Bigla daw kasing kumabog ng malakas ang dibdib niya at hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang ganun ang nangyari. Napansin siya ni Tiang Susan na habulin sana si Lynette pero pinigil siya ni Tiang Susan. Sinabi ni Tiang Susan sa kanya, hayaan mo na ang nanay mo, kasama naman niya ang tatay mo. Ano ba ang iniisip mo? Sumagot si Annalyn, hindi ko nga po alam parang bigla na lang po akong kinabahan. At dahil sa sinabi ni Annalyn, hindi din tuloy alam ni Tiang Susan ang gagawin niya. Pero hindi siya nagpahalata kay Annalyn. Sinabi na lang niya kay Annalyn, huwag mo nang isipin ang nanay mo. Malaki na siya. At isa pa, kasama naman niya si Robert. Kaya walang mangyayaring masama sa kanila. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Tara sa kantin. Tikman mo lang ang bagong luto ko bago tayo umuwi mamaya. Kahit nag-aalangan si Annalyn, ay sumunod na lang siya kay Tiang Susan at naglakad na sila papunta sa kantin. Samantala, iniwan na ni Zoe si Madam Chantal
dahil hindi niya ramdam ngayon ang makipag-usap sa kahit na sino dahil nga sa nangyari sa kanya kanina. Habang nagmamaneho si Zoe pauwi sa bahay nila, bigla niyang natanaw si Lynette. Nagningning ang mata ni Zoe. Naisip niya lahat ng kasalanan ni Annalyn sa kanya at ang plano niyang paghiganti dito. Sinabi ni Zoe sa sarili niya, "Kukunin ko lahat ng mahalaga sa iyo, Annalyn. Hindi ako papayag na ako lang ang magdusa. Kailangan magdusa ka din. It's your turn to cry. Kaya I'm sorry, Tita Lynette. Ikaw ang magbabayad ng kasalanan ng anak mo sa akin. Masyado siyang pakialamera sa buhay ko. Kaya kailangan mong mawala para maranasan niya lahat ng sakit na naranasan ko. Hindi pwede na ako lang ang magdusa. Dapat siya din. Kaya ito na ang pagkakataon ko para makaganti sa kanya." Pinaandar ni Zoe ang kotse niya, papunta sa pwesto kung nasaan si Lynette. Nang malapit na siya kay Lynette, hinarurot niya ito papunta kay Lynette. Nabunggo niya si Lynette. Bigla namang nagmaneho palayo si Zoe. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari kay Lynette. Iniisip niya na baka namukhaan siya nito o nakita ang kotse niya kung sakaling makaligtas ito. Iniisip niya na baka isumbong siya nito sa mga pulis. Napakadaming pumapasok sa isip ni Zoe na halos parang nababaliw na siya kakaisip dahil sa nagawa niya kay Lynette. Kinakabahan siya na mabulok sa kulungan. At dahil malapit lang sa apex ang pinangyarihan ng pagkabunggo ni Lynette, nakita siya ni Robert. Agad namang humingi ng tulong ito sa loob ng apex. Dinala nila si Lynette sa loob. Mabuti na lang at hindi masyadong napuruhan si Lynette. Agad siyang pinuntahan ni Annalyn. Mabuti na lang at hindi pa ito nakakauwi sa bahay nila. Kasabay nito si Tiang Susan. Alalang-alala sila sa nangyari kay Lynette. Tinanong ni Annalyn si Lynette kung sino ang bumangga sa'yo at kung nakita ba nito ang itsura ng kotse. Hindi na daw napansin ni Lynette kung sino at ano ang sasakyan nito dahil napakabilis ng mga pangyayari at hindi na niya namalayan na nabangga na pala siya. Mabuti na lang daw at galos lang ang tinamo ni Lynette. Sinabi ni Annalyn na sabi ko na nga ba, iba talaga ang pakiramdam ko kanina bago ka umalis. Hindi ko talaga maintindihan kanina kung bakit. Gusto sana kitang pigilin kanina pero hindi ko na nagawa. Tama talaga na dapat makinig sa kutob dahil hindi nito alam kung ano ang mga maaaring mangyari. Palaisipan sa kanila kung sino ang gumawa nun kay Lynette. Isa lang ang naisip ni Lynette na nakasagutan niya. Ito ngang si Zoe pero hindi niya ito sinabi dito kila Annalyn dahil hindi naman siya sigurado sa naiisip niya. Pagkatapos gamutin ng mga galos ni Lynette ay umuwi na sila nila Annalyn. Hinatid sila ni Robert. Hanggang makarating sila sa bahay nila Annalyn ay iniisip pa rin nila kung sinadya ba o aksidente ang nangyari dito kay Lynette. Malalaman kaya nila na si Zoe ang sumagasa kay Lynette? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!